Pulso ng Bayan ng SMNA. Maraming salamat po sa inyong oras. Good morning sa iyo, Jade at Mark. Good morning po sa ating mga taga-subaybay. Yes sir, at inaasahan nga po ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na mas magiging banayad po yung paglago ng ating ekonomiya at inaasahan na this year, no, 2025 at 2026 at kung saan ay posibleng manatili po ito sa mas mababang bahagi ng target na 6% hanggang 8%. Ano ba ang masasabi po ninyo dito? Kasi alam mo, ang paglago ng ekonomiya, may mga factors yan may internal, external. So sa external sa ngayon, makikita natin itong nangyayari sa Estados Unidos halimbawa, yung mga taripa, yung mga trade wars na nangyayari sa ngayon sa pagitan ng US at China, Canada at US at iba pang mga bansa. Lahat yan ay makakaapekto yan sa ating bansa in terms of economic growth. So isa yan sa mga external forces na maaaring humila na pababa sa paglago ng ating ekonomiya. Pero meron din tayong mga domestic factors, Jade. Nandiyan halimbawa yung mga natural disaster, mga bagyo, kasama yan. At syempre yung nangyayari ngayon sa politika sa ating bansa. Definitely makakaapekto itong nangyayari ngayon sa ating bansa, lalo-lalo na itong pagdadala kay Pangulong Duterte sa The Hague. Yan ay makakaapekto yan sa ating ekonomiya, sa paglago ng ating ekonomiya. Sila nakita natin na marami ng mga protesta, marami ng pagkilos na nagaganap. Definitely, this would cause or create uncertainty sa mga markets, which in turn will affect economic growth. So kaya inaasahan ko rin na magiging banayad ang paglago ng ating ekonomiya sa taong ito because it's a combination of both internal and external factors, Jade. Pero kumpara mo sa mga nakaraan, Doc, mas babagal ba yung paglago ngayon? Oo, kasi halimbawa, kung hindi nangyari yung pagdadala kay Pangulong Duterte sa The Hague, assuming status quo tayo, magiging banayad pa rin yung paglago ng ating ekonomiya because of what is going on externally. Nakita natin yung epekto ng trade war, yung epekto ng mga taripa, makakakos ito ng pag-slow down ng paglago ng global economy. So hindi lang Pilipinas sa pinag-uusapan natin dito, Jay, yung global economy mismo. Ang nangyari pa ngayon, nagkakaroon ng political uncertainty dyan sa Pilipinas because of what is going on. Kumbaga itong ginawa ni Marcos Jr. na sa pagdadala kay Pangulong Duterte sa The Hague, parang Jay, parang self-inflicted wound ito. Kumbaga parang sinaktan mo yung sarili mo. And that is a figure of speech, Ibig ko sabihin yan is magkakaroon ito ng magkakos ito ng uncertainty sa ating bansa na makakaapekto sa ekonomiya natin internally. So kumbaga, pag sinama mo yung political uncertainty na nakakakos ng pagtumal ng paglago ng ating ekonomiya, isama mo pa yung nangyayari globally, o pinagsama mo itong dalawa, talagang magiging mas banayad, magiging matumal yung paglago ng ating ekonomiya for this year. In fact, nung nakaraang taon nga, JD, hindi na pag in-average mo yung growth rate natin, hindi nila na-achieve yung target. So ang prediction ko sa taong ito, dahil nga sa mga political uncertainties na nangyayari sa ating bansa, ay hindi pa rin ma-achieve yung target na yan. So yun yung inaasahan ko dyan. Unfortunately, kasi nga, parang self-inflicted wound, itong nangyari sa atin sa ngayon, sa pagdadala kay sa dahil. Opo. O paano po yung magiging aksyon naman, tugon ng ating mga kababayan? Anong gagawin? Ano po advice po ninyo sa mga ordinaryong Pilipino para hindi naman masyadong mabigatan, kung ano man ang magiging epekto nito, lalo na yung pagtaas ng mga presyo ng bilihin, patuloy pa rin at marami pang mga rason. Alam mo, sa kaso ng inflation halimbawa, makikita naman natin na nagkakaroon na ng improvement. In fact, yung presyo ng bigas, nakita natin, bumababa na siya, pero yung pagbaba ng presyo ng bigas ay hindi sumasabay sa pagbaba ng presyo sa pandaigdigang pamilihan. Bagamat meron na ako nakikitang trend sa ngayon na pababa na yung presyo ng bigas, which is a good thing. But nonetheless, mahal pa rin yung presyo ng bigas. So what people can do is to actually demand their leaders to do something about the economy. Kailangan iparating natin sa kanila yung ating mga reklamo na parang napapabayaan na po yung mga issue. Ano ba, Jade, ang mga issue sa ngayon sa ating bansa? Well, there's poverty, but there's corruption, there's hunger,
di ba? Yung sahod hindi kaya, no? Para ma-sustain yung kanilang gastusin sa araw-araw. So there's an issue about the quality of jobs. Ang nangyayari kasi, because of politics, parang nakakalimutan natin, parang nadadivert mo yung issue natin, yung ating atensyon, no? Doon sa mga talagang issues that matter to people. Ang nangyayari kasi ngayon, nakafocus tayo sa issue pang politika. And again, this is a creation of Marcos Jr., self-inflicted wound nga. Parang he created this. And now, the attention now is diverted to the political issues. But then again, mas mahalaga, no, yung mga economic issues na na-identify nga ito ni VP Sara. She was able to identify these important issues that matter. Ito yung dapat na pagtuunan, na pansin ng ating gobyerno. Kaya nga, tayo mga Pilipino, no, mga kababayan ko dyan, kailangan ipaalam natin sa ating mga namumuno, paalam natin sa ating mga leader na ito po yung kailangan nating solusyonan. Ito po yung mga polisiya, ito po yung kailangan nating gawin. Kumbaga kasi nagiging puro politika na lang tayo, nakakalimutan na natin yung issues that really matter to Filipinos, Jay. Opo, at maging doon sa mga negosyante, paano na lang, anong magiging implikasyon sa kanila? Magiging attractive ho ba o hindi na itong ganitong trend ng atang paglago ng ating ekonomiya? Alam mo itong nangyayaring pampolitika sa ating bansa, no? This creates economic uncertainty, no? Political and economic uncertainty. At mga investors kasi, nag-ano yan sila they're looking at these things din, no? Nag-observe po sila, nakikita nila yan. And that factors into their decision na mag-invest sa Pilipinas. May mga ugong-ugong na nga na baka magkaroon daw ng people power, magkaroon ng mga unrest. That adds more uncertainty, no, to our kaya nga, kailangan din ginagawa nito ni Marcos Jr. is to make sure na itong mga pampolitikang issue nito, dapat ayusin ito, no? Kasi nga, it's not good for our economy. At yun yung mas mahalaga sa ngayon, Jade, no? Mas mahalaga na pagtuunan ng pansin ng ating gobyerno, yung job creation, yung pag-issue sa poverty, sa kagutuman, kailangan maka-attract tayo ng maraming foreign direct investment para makapaglikha ng mga quality jobs para sa ating mga kababayan. Yun po ang dapat na pagtuunan at ng pansin, atensyon at resources ng ating gobyerno. Pero hindi po yun Ang ginagawa ko ng gobyerno natin ngayon is pamumulitika po ang ginagawa nila. Kaya yan po ang nakikita natin sa ngayon. At ang magiging epekto niyan, mga kababayan, is nabanggit ko nga kanina, asahan natin na yung paglago ng ating ekonomiya ay magiging mas matumal pa sa mga darating na buwan, G. Opo. Doc, si Partner Admar, kasama ko po dito, may mga karagdagang katanungan po sa inyo. Doc, magandang umaga. Kung itong target nila, ito rin yung target nila for 2024, tama po ba? So, ibig sabihin, kung ano yung sitwasyon natin in terms sa pang-ekonomiya, last 2024, yun yung kanilang napoproject, parang wala silang gustong na maidagdag. Parang ganun ba yung dating dito at aasahan ng ating mga kababayan? Admar Optics kasi yung ganito yung range na yan malawak 6 to 8%. That is a 2 percentage point yung deviation, yung range yan medyo malawak. Pero ang punto dito is even malawak yung range ng target nila. If last year hindi nila na-meet yung target because of what's going on, sa ngayon mas lalo pa itong napalala because of what is going on politically. So just imagine kung last year hindi nila na-meet yung target at yung political situation noon is not as worse as right now, what more pa kaya sa ngayon? Kaya nga ang sinasabi ko rito is that because of what is going on politically within the country, although may mga economists din sa Pilipinas, Admar, na nagsasabi na yung pagkakakidnap kay PRRD, yung pagdadala sa kanya sa The Hague, hindi yan makakaapekto sa ating ekonomiya, I beg to disagree. Because nakita natin, Admar, sa kasaysayan, halimbawa noong 1983, nung si Ninoy Aquino ay inassassinate, nakita natin na from 1983 going towards 1986, naging mas lalong lumala yung sitwasyon ng ekonomiya sa Pilipinas noong mga panahon na yon. Kaya nga it led to the ouster of Marcos Sr. Ngayon, sa nakikita natin, dumarami ang mga protesta at Admar. These protests are not just increasing in size, but these are also increasing in number. At yung mga protests na ito, yung mga pagkilos, yung pag-express ng ating mga kababayan ng kanilang disgusto kay Marcos Jr., hindi lang yan sa Pilipinas nangyayari, it's also happening all over the world. In fact, pati nga sa mga barko, nakita natin, Admar, may mga seaman na nagpo-protesta. So, my point is, parang ganito noong 1983, papuntang 1986. So, ibig sabihin,
kapag ka ito ay napabayaan, Admar, at kapag ka halimbawa itong mga protestang ito ay nag-snowball ito at lumaki ng lumaki, it creates uncertainty sa ating politika, it creates uncertainty sa ating ekonomiya, which will have an adverse impact sa ating economy. Kaya nga, kung ikukumpara mo last year, walang ganitong sigalot. Hindi pa rin nila na-meet yung target. What more pa for 2025 na kung saan na meron ng mga ganitong nangyayari, I think what's going to happen is that hindi na naman mamimit yung target na ito. If not, baka magiging mas worse pa yung ating economic performance this year because of what is going on politically, Admar. Actually, noong 2024, bago pa matapos yung 2024, di po ba binago nila yung kanilang target, mas ibinaba nila yung target, and sinubaybayan natin ito, wala namang adjustment na ginawa, no? Ang administration, kung same lang yung kanilang projection dito, tapos napakarami ng problema kasi last year nga na-introduce na itong impeachment hanggang sa ngayon. Dalawa kasi yung major dito na mga malaking pangyayari sa ating bansa. Yung pagkaka-impeach sa pangalawang pangulo sa Kamara, and at the same time yung pagpapadala sa isa sa mga presidente na napakataas yung grado na nagresulta sa mass action ng mga Pilipino. Kumbaga, maaari bang sabihin na doble dagok ang kakaharapin natin in terms sa ekonomiya natin dahil nga dito sa dalawang mga pangyayaring ito, Doc? Admar, actually, triple dagok yan. Bakit sa amin triple? Kasi tandaan natin na yung actual impeachment trial magsisimula yan sa Hulyo nitong taon na to, no? Kung mangyayari man yung impeachment na yan. So ibig sabihin, kung magkakaroon ng desisyon yung Senate sitting as an impeachment court within 2025, for example, at kung yung desisyon na yan ay hindi favorable, no, kay Vice President Sara Duterte, we don't know what is going to happen from July up to the point na magdedesisyon yung Senate as an impeachment court. Kung maaalala natin mga kababayan, nung panahon ni Pangulong Estrada, nung siya na-impeach, hindi pinabuksan yung second envelope. At ano nangyari? Nag-walk out yung mga prosecutors at yun na nga nagresulta sa EDSA 2. So ibig sabihin, kung kukunin natin as template yung nangyari kay Pangulong Estrada at i-apply natin sa ngayon, maraming uncertainty na pwedeng mangyari. Maraming pwedeng mangyari, no? It's very uncertain. From the point of the beginning ng impeachment, which is sa July itong taong to, hanggang sa pagde-decide, no, pag magde-desisyon na or magbibigay ng verdict yung impeachment court, yung Senate sitting as an impeachment court. So kumbaga, tatlo yan eh. So yung pagkaka-impeach kay Vice President Sara Duterte, it happened last year. At nakita natin na it has an effect din sa economy. For 2025, it's the illegal arrest of President Duterte going to The Hague. And at the same time, yung impeachment na mangyayari sa kalagitnaan ng taon na ito. So kumbaga, this creates, again, a lot of uncertainty. Kaya nga nabanggit ko nga kanina, baka magiging mas worse, no, yung lagay ng ating ekonomiya for 2025 kumpara from last year. It's because of the uncertainty that's being created as a result of yung mga political dynamics na nangyayari sa Pilipinas, Admar. Opo. And itong sa implementation, pagkilala ng bansa natin sa ICC, kasi kahit na itatanggi nila na hindi namin kinikilala, pero yung pinagbasehan nila na dalhin sa ICC ang dating Pangulo ay warrant of arrest ng ICC, no? Yung mga hindi naging saklaw or talagang itong mga superpowers na mga bansa sa atin, mga bansa, ano yung possible na tingin nila dito sa Pilipinas? Na maaari ba itong in terms sa pagdating sa ekonomiya? Kasi malaki yan eh. Yung US, yung China, pati na rin yung Russia, Israel, na alam natin meron ding nakukuha ang Pilipinas. Do you think unti-unti siyang didistansya or may mga epekto? Kasi nga, dahil sa pangyayaring